Ngayon po ay tayo nasa pangatlong serye ng ating pag-aaral sa mensahe natin na Managing Abundance. Sige, tayo po muna yung manalangin. Diyos Ama sa langit na may likha ng langit at lupa, Ikaw yung napakabuting Diyos, Ikaw yung Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan, Ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Kaya kayo po'y aming sinasamba, kayo'y aming pinupuri, kayo'y aming niluluwalhati. Nawa, Lord, sa gabing ito, turuan mo kami, O Diyos, na yung mga salita mo na mapapakinggan, magbibigay ng kalaguan sa pananampalataya, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Gayun din, Panginoon, yung nasa kanilang mga tahanan, nanonood, Lord, sa aming online services, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Palakpakan na po natin ng Diyos. Amen. Ngayon po, yung pag-uusapan nga po natin, yung Managing Abundance. Next slide. Nga po. Yan. Natapos na natin yung The Danger of Falling in Love with Money. Yung mga nandito nung unang linggo, pinag-usapan natin na napakadelikadong mahalin ng pera. Amen. Napakadelikado na pag binahal natin yung pera, nako, ang laki ng mawawala sa ating buhay. Then, yung diligence and planning last Sunday, and ngayon pong araw nito, yung generosity. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, generosity. Amen. Sa Tagalog yan, bukas palad na pagbibigay. Amen. Next. Yan po yung pag-uusapan natin, generosity, the secret of fruitful financial life. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang pagbibigay ay ito yung sikreto sa ating pagyaman? Hindi yata kayo naniniwala, no? Naniniwala po ba kayo yung pagbibigay? Diba? Pag sinabi kong pagbibigay, hindi lang yung pagbibigay sa church. Di ba? Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. Sino gustong yumaman? Amen. May dala kayong panyo, itaas ang panyo. Iwagay-iway at yung mga, ba't talaga may nag-iway, no? Amen. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi, alam nyo po, yung pagbibigay, minsan mali yung pananaw natin. No? Minsan, ang akala natin pag nagbibigay tayo, nababawasan. Yung realidad, tama naman di ba? Meron kang 1,000, tumulong ka doon sa nangangailangan na 100, 900 na lang natira. Pero, ngayong pag-uusapan natin, sa Diyos, hindi ganyan. Hindi ganyan yung mathematics ng Diyos. Amen. Sa Diyos, hindi ganyan yung mathematics. Iba yung kanyang mathematics. Amen. Kaya dapat, minsan kasi kahit yung mga Kristiyano, ganun yung paniniwala Kaya minsan sabihin na natin, napakakuripot natin. Hinaan lang natin. Minsan napakakuripot natin pagdating sa pagbibigay. Pag nabasa nyo po itong talatang to, tingin ko hindi na kayo magiging kuripot. Amen? Basahin po natin yung ating talata. Mga Kawikaan, 11:24 hanggang 25. Ang taong mapagbigay ay lalo, ayan, Ngunit naghihirap ang tikumang mga kamay. Di ba? Yun pa lang, sa simula pa lang, no? Kaya dito makikita mo yung mga generous people, yung mga taong mapagbigay. Sabi ko, hindi lang yung sa church, yung pagiging napaka-generous mo, matulungin ka. Sabi rito, lalong yumayaman, ngunit yung naghihirap, yung tikom yung kamay. Kaya nakita nyo, nagtataka ka, hanggang ngayon hindi pa rin ako umaasenso yung buhay ko. Malamang tikom yung kamay mo. Naka-rugby yan, hindi mabuksan. Naka-mighty band yan. Di ba? Sabi rito, ang taong matulungin, ito pa ulit, sasagana ang pamumuhay. Di ba? At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ang gaganda ng talatang yan. Unless na lang na hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, wag mo nang i-apply sa buhay mo yan. Pero kung naniniwala ka, dapat i-apply mo yung bagay na yan. Isa pa po, ang sabi po ng Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo daw ay bibigyan. Di ba? Hindi ibig sabihin, pag nagbigay ka sa akin, ako magbibigay sa iyo. Hindi, ang magbibigay sa iyo, yung Diyos. Kasi siya yung nagsabi niya magbigay ka sa ibang tao, ang Diyos yung magbibigay sa iyo. Kasi sabi niya, ustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa, ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kaya nakita nyo po ang Diyos pag nagbigay, hindi siya addition multiplication.
Di ba? Kasi, minsan pag hindi rin siya, no? Lalong hindi siya subtraction. Di ba? Ibig sabihin, pag sa Diyos, pag nagbigay po tayo, ibig sabihin dyan, di ba, hindi nababawasan. Ang sabi ng Biblia, kasi pag nagbigay ka raw, bibigyan ka eh. Ibig sabihin, nadagdagan, pero alam nyo, hindi lang nadagdagan eh. Kasi sabi dyan, hustong takal siksik, liglig at umaapaw pa. Kaya nakita natin, multiplication to. Di ba? Rolly, 3 plus 3. Alam ko, magaling ka sa science eh. Narinig ba yun? 3 plus 3. 6. 6 pala. Nabigla. O sige, di ba? Si Crisanta, 3 times 3. 9, ang galing mo, no? Di ba? Nakita nyo, di ba? 3 plus 3, 6 lang. 3 times 3, 9. Ibig sabihin, ang Diyos ganun, multiplication. Hindi lang siya addition. Kasi sabi dyan, di ba? Siksik, liglig, umaapaw. Amen. Ganun ka. Kaya dito, makikita po natin, yan po yung ano natin, no? Na sa pagbibigay. Kaya yun po yung pamagat natin, yan, the blessings of generosity. Yan. Yung pagpapala ng taong bukas palad. Yan, o yung bukas palad na nagbibigay. Diba? Yung blessing. Yun po kasi, alam nyo, kapag tayo yung nagiging mapagbigay, pag natapos niya ito, paglabas nito, magiging generous ka na. Lahat ng makikita mo dyan sa labas, malamang bibigyan mo na. Di ba? Magiging generous ka na paglabas. Kaya yan po yung pag-uusapan natin. Sige, next slide. Ayan. The Hebrew term used in the Old Testament, chanan, speak of showing favor to or having pity upon. More literally, chanan refers to bending in kindness to someone. Ibig sabihin po, yung pinaka-original word ng word na generosity, sa Hebrew word daw yan, chanan. Ang ibig sabihin, Tagalogin natin, sabi dyan, nagsasalita ng pagpapakita ng pabor o pagkakaroon ng awa. Ibig sabihin, kapag nagbibigay ka pala, pag generous ka pala, yung nagbibigay ka ng pabor doon sa isang tao o meron kang awa. Yun yung pinaka-definition niya talaga, yung original. At sabi pa rito, yung mas literal, sabi rito, tumutukoy sa pagyuko sa kabaitan sa isang taong mas mababa. Yung bang, diba, yung nakita mo na ikaw kahit na mayaman ka, kahit marami kang pera, pero nakita mo nagpapakababa ka para magtulong ka o tumulong ka dun sa ibang tao. Yun daw po yung definition ng generosity. Amen. Tandaan po natin, ang pagbubukas palad o pagbibigay, na hindi lang yan nakalaan doon sa merong maraming pera. Amen. Naniniwala po ba kayo? Kasi minsan nagbibigay lang ang tao pag alam niyang marami siyang pera. Malaki ang sahod, may negosyo, pero subukan mo nang wala, sapat-sapat lang, magbibigay pa kaya yan? Minsan hindi na nagbibigay. Sabihin niyan, sakto lang nga, pag nagbigay ako, kukulangin na. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka naniniwala doon sa Kawikaan 11:24. Di ba? Kaya dito makikita natin, hindi yan usapin ng di ba? Hindi yan usapin ng malaki yung pera mo o mayroong kamayaman ka pagdating sa pagbibigay. Sabi rito, ito ay sa lahat ng pagkakataon, di ba? Sabi rito, ay dapat nagbibigay tayo, may kaya ka manawala, dapat marigig mapagbigay po tayo. At saka yung binabanggit ko, hindi lang usapin sa church, binabanggit ko nga, yung topic natin, generosity, hindi lang pagbibigay, yung tithes and offering, hindi lang po yun. Kaya katulad niyan, yung donation natin, yung pagbibigay doon sa mga tulong natin doon sa mga bata. Hindi lang po yun. Kaya doon, usapin daw po yan ng, sabi rito, nagpabibigay, ito yung pagiging, maipakita natin sa lahat, na nandun yung talagang meron po tayong yung awa at mercy doon sa mga tao na nangangailangan. Amen. Next slide. Ayan. Sabi nga dyan, there are over 2,300 verses in the Bible that refer to the concept of giving and money and possession. Biro mo sa Bible, mas marami yung talata regarding money, giving, and possession sa pag-aari. But doon natin makikita na kaysa doon sa mga prayer, salvation, love, mas marami siya. Ano ang yung implikasyon na ito sa buhay natin? Dito makikita natin dito na maliwanag na ang paraan ng ating pagharap sa pagdating sa pera, sa pagbibigay, sabi rito, ay may mahalagang papel sa ating pananampalataya. Diba yung palang pagbibigay natin,
pagiging generous natin, may mahalagang papel yan doon sa ating pananampalataya. Amen. Kaya po yung pag-uusapan natin, amen, yan. What are the blessings that God give to generous people? Ano-ano ba yung mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos doon sa mga matulungin o mapagbigay, bukas palad nagbibigay na tao. Yan. Yan po yung pag-uusapan natin. Kaya kung itong gabing ito, ikaw hindi ka generous, paglabas nito, sigurado magiging generous ka na. Makikita mo kung ano po yung mga blessing na ibinibigay ng Diyos. Kasi sa totoo lang, bihira yung mga taong generous eh. Nagiging generous lang tayo kapag malaki yung pera natin, pero pag sapat-sapat lang, wala, hindi na tayo nagbibigay eh. Dito, ipakikita ng Diyos dito na kung ano yung mga blessing pag tayo po ay nagbibigay. Amen. Meron po tayong 3 bagay na pag-uusapan. Ang una, ayan, God bless the generous. Babe, ibig sabihin rito, pinagpapala ng Diyos ang mga taong mapagbigay. Amen. Kaya nga tinanong ko kayo sa inyo kanina eh. Ibig sabihin, kapag ikaw pala ay mapagbigay, inuulit ko lagi, hindi lang sa church kahit sa labas ng church, basta't ikaw matulungin ka, nagbibigay ka sa ibang tao, sabi diyan, pagpapalain ka. Amen? Ang sabi ng talata, yung binasa natin kanina, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Dito, hindi na po yan, wala na pong wala nang talinhaga yan eh. Di ba? Pinakikita kagad rito na kapag tayo ay mapagbigay, sabi rito, yan pala yung sikreto ng pagyaman. Amen? Kaya nga tinanong ko, sino gustong yumaman? Magbigay ka lang. Maging mapagbigay ka. Yun yung sikreto. Siguro, hanggang ngayon, ganun pa rin yung life natin. Nagtataka ka, bakit hanggang ngayon hindi ako umaasenso? Kasi bakit? Ang focus mo lang doon sa finances mo, more on papasok lang lagi. More on papasok. Ayaw mo ng papalabas, ayaw mo ng pabigay. Di ba? Kahit pag merong nangangailangan, halimbawa, merong may sakit, merong mga nangamatayan, merong mga disaster, humihingi ng tulong, hindi ka lagi nagbibigay. Minsan, lalo sa church, minsan hindi ka rin nagbibigay. Kaya makikita mo, yung finances mo, dito makikita mo na kagad. Di ba? Baliktarin natin. Ang taong hindi mapagbigay, di ba? Ganun mangyayari yan. Hindi talaga yayaman yun. Di ba? Kasi ang bakit? Ang mathematics ni Lord, pag magbibigay ka, tsaka ka lang kita bibigyan. At tandaan niyo, di ba? Yung bibigay ni Lord, sabi niya, siksik liglig. Hindi lang kanya bibigyan. Halimbawa, nagbigay ka na 100, hindi lang 100 bibigay niya. Ita-times mo pa yun. Sabi niya, umaapaw eh. Di ba? Kung binigay mo 100, sabihin niya, mas paaapawin niya pa yun. Ganun, doon natin nakikita, na makita natin dito na kapag tayo'y generous, tayo i-bless ng ating Panginoon. Amen. Next slide. Yan. 2 bagay ran, God bless the generous. Una, we never lose. Masabihin mo sa katabi mo, wala kang talo. Ayan. Wala kang talo kapag nagbibigay ka. Di ba? Wala kang talo kapag mapagbigay ka. Di ba? Alam nyo, nagulat po ako dyan sa labas. Medyo lumalapit na yung tayaan ng loto natin. Nakita ko sa labas. Mukhang konting usad na lang dahil may gulong, baka pumasok dito yon. Di ba? Sa sugal, talo ka eh. Di ba? Sa sugal, talo ka. Di ba? Sino yung mga tumataya ng loto rito? Ilan taon ka nang tumataya? Ng loto, ng wedding. Di ba? Sa sugal, walang panalo dyan. Ang tawag niya nga dyan, di ba? Game of chances. 1:1 million yan, yung chance mo. Pero sa Diyos, kapag nagbigay ka, ang sabi ng Diyos, ang taong mapagbigay lalong yumayaman. Kasi ang mga Pilipino mahilig sa game of chances. Gustong yumaman kaagad. Kaya ginagawa niya, tumataya siya ng wedding, tumataya siya, kasi instant nga naman. Biro mo ang premyo, 230 million. Aba, ang laki niyan. Pero hindi mo na kinakailangan yon. Mamaya sabi ko sa inyo, yung wealth from God, mas maganda yan. Kasi yung tama mo sa loto, hindi siya wealth from God. Amen?
Kaya dito makikita natin, walang talo yan. Kapag tayo po ay mapagbigay, walang talo yan. Sabi nga po rito, sabi doon, di ba? Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Di ba? Ang taong matalungin, diba? Sumasagana yung pamumuhay. O ano pa ba makikita natin doon? Yun lang yung sekreto para yumaman, para pagpalain tayo. Maging mapagbigay lang tayo. Di ba? Inuulit ko, yung mapagbigay. Diba? Halimbawa, sa labas, merong nangangailangan ng tulong. Sa kapitbahay nyo, merong may karamdaman, merong mga namatay. Mag-abuloy ka. Magbigay ka lang ng 20, malaking tulong na yun eh. Di ba? Huwag mo natin sabihin, may kaya naman yan, maano naman, may hindi eh. Iba yung nagbibigay tayo eh. Amen? Kaya po yung gusto natin, na tayo po yung mga pinayayaman ng ating panahon. Amen? Next slide. And, kilala nyo po ba yan? Si Warren Buffett. Di ba? Yun pala yung bigkas yan eh. Nung unang service, hindi ko mabigkas. Tinignan ko kay Google. Diba? Doon ako lumalapit eh. Buffett pala basa dyan, hindi buffet. Di ba? Kala natin yung buffet na ano eh. Si Warren Buffett ay fifth richest man in the world. Bakit ko binabanggit si Warren Buffett? Alam niyo po ba yung yung income ni Buffett, yung pera ni Buffett sa ngayon po ay $120.3 billion. Di ba? Alam niyo, kinompute ko rito sa cellphone, nag-error. Sa dami ng zero, hindi kayanin. Kinompute ko siya sa peso. Yung dollar, kinompute ko sa peso, hindi ko na kaya. Kaya ginawa ko, minanwal ko na lang. Minano-mano ko. Alam niyo kung ano lumabas? 6,600 billion pesos. Ganun yung pera ng taong ito. Dami, no? Hindi ko lang alam kung kasya dito sa simbahan yung pera niya, no? Yung peso, ganun karami yung pera niya. Bakit ko ba siya, Si Warren Buffett kasi, siya yung 5 sa pinakamayamang tao sa buong mundo, tandaan nyo. Di ba? Sabi rito, si Warren Buffett, sa kabila ng pagiging isa sa pinakamayamang tao sa mundo, palaging iniiwasan ni Warren Buffett ang mga bitag ng kayamanan at nakatira pa rin sa unang bahay na binili niya. Nangako si Buffett na unti-unting ibigay ang lahat ng kanyang mga pera sa mga philanthropic foundation. Ito palang tao to, napaka-generous pala. Laging nagbibigay yung mga kinikita dun sa foundation. At sabi niya, ipapaubaya niya yung karamihan ng kanyang kayamanan sa Bill and Melinda Gates Foundation. Kaya wag tayong magtaka na si Warren Buffett, nananatili siyang richest man in the world, hindi siya nawawala sa top 10. Bakit? Ang sabi ng Kawikaan 11:24, ang taong mapagbigay lalong yumayaman. Amen. Kaya kung gusto mong yumaman, maging generous ka. Amen. Kaya makita natin, ipinakita lang natin tong taong ito. Diba, ganun pala yung sikreto. Kaya siguro ngayon, nakikita mo, kaya pala, ang tagal-tagal ko ng Christian, ngayon ganito pa rin, kulang pa rin yung budget. Bakit? Kasi, hindi tayo generous pagdating doon sa pagbibigay. Iniisip natin na tayo ay kukulangin. Amen? Kaya makita natin, yan po si Warren Buffett. Amen? Pangalawa, ayan. Sa pangalawa natin, sabi doon sa talata kanina, yung taong mapagbigay, ay kapag tumulong, ay tutulungan din. Amen. Kaya dito makita natin sa pinakita ko, sabi rito, kapag ikaw ay nangangailangan, tutulungan ka rin. Diba kapag ikaw daw ay mapagbigay. Panoorin natin yung video niyan. Maiksi lang naman po yan. Sige. Ano lang yan, mga 1 minute lang yan and 43 seconds. 69-year-old Brenda Jones was sick. You don't know what kind of life you're going to save. The great-grandmother spent a year waiting on an organ donation list because her liver was failing. She knew that she would live only if someone else's life ended. You try to put that out of your mind. That day came. Jones was rushed to the hospital. That's where we meet 23-year-old Abigail Flores. She was facing the same fate. Her liver was failing her. Doctors say at best she had a day left, unless she received a transplant. Surgeons knew that Flores would move up on the waiting list,
but knew by the time that happened, it would be too late. The judgment behind it seemed very clear, but it still felt unorthodox nonetheless. That's when they realized that Jones's organs were a perfect match. All they needed was her to agree to stay on the wait list a little bit longer. Well, in my heart, I wouldn't have been able to live with the liver if I'd let this little girl die and I still had more time. I would have been a very selfish person. Here's Flores' father meeting the woman who saved his little girl's life. Days later, Jones got that second chance. She reached the top of the wait list again and finally received a new liver. I think she saved my life. If it wasn't for her, I wouldn't be sitting right here right now. And I mean, like I said earlier, I thank God for her each and every day. Now, thanks to one woman's selfless decision, both Yan ito, yung matanda po, si Brenda Jones yun. Meron po siyang liver failure. Diba? 69 years old na siya, gusto niya pang mabuhay. Kaya ginawa niya po ay pumunta siya sa doktor and then nakapila siya, naghihintay siya na merong mag-donate ng liver para sabi ng doktor niya, para ma-transplant, yung mag-transplant. Pero yung doktor din pong meron siya isang pasyente, si Abigail Flores, yung 23 years old, nangangailangan din ng liver. At itong batang ito, yung naka-pink, anytime pwede na siyang mamatay. Ngayon, sabi nga ng doktor, judgment na lang kay Brenda Jones kung ibibigay niya yung liver na para sa kanya. Diba? Kaya dito makita natin, nung ita-transplant na siya, tumawag nga yung doktor, sabi niya, kailangan din ni Abigail yung liver. Ano ba yung ibibigay mo ba yan o hindi? Kasi sa'yo talaga yan, donate sa'yo yan, para sa'yo yan, kaya lang kailangan din nasa sa'yo yan kung ibibigay mo hindi. Alam mo, ginawa ng Brenda Jones, binigay niya po. Binigay niya yung liver na dapat sa kanya, and then naoperahan po itong si Abigail, nadagdagan pa yung buhay niya. Pero mo, ang tagal naghintay nitong matanda, mahigit 1 taon, tapos nung merong dumating, ibibigay pa ron meron pang nangailangan. Alam niyo po, nung binigay niya ron, 4 days lang may dumating kagad. Not liver transplant kagad siya. Diba? Kaya nga sabi ng Bible sa Kawikaan 11:24-25, kapag ikaw ay nagbibigay, kapag ikaw ay tumutulong, ano sabi? Tutulungan ka rin. Yan. Kaya dito makikita natin, walang talo yung nagbibigay. Diba? Ang nagbibigay, walang katalo-talo. Kasi bakit? Kapag ikaw ay nagbibigay, kapag ikaw ay tumutulong, kapag ikaw ay nangailangan, tutulungan ka rin. Kaya nga, tignan nyo yung mga taong mapagbigay, kapag mayroong nangailangan, ang daming tumutulong. Pero yung tikumang kamay, wala no? Kaya dito makikita natin, yun yung blessing ng generosity. Walang katalo-talo kapag ikaw ay nagbibigay at tumutulong ka. Dahil ang Diyos, ibe-bless ka, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Amen. Kaya dapat maging generous po tayo. Kung hindi tayo mapagbigay, medyo ganun tayo sa buhay, dapat baguhin natin yung ating pananaw. Amen? Pangalawa, doon sa point number 1 natin, sabi ko nga, number 2, wealth from God. Diba? Kasi kapag tayo po ay bine-bless ng Panginoon, God bless the generous, yung pagyaman natin ay hindi mula sa sarili nating kakayahan. Ibig sabihin, yung mga blessing na napupunta sa iyo, nakakamit mo, galing wealth galing do sa blessing from God. Kasi pag sarili mong kakayahan, di ba? Tignan mo yon. Yung bang ikaw nagsusumikay ka, trabaho ka ng trabaho, hindi ka nagbibigay ng panahon sa Panginoon. Kaya makita mo ano nangyayari. Sarili mong kakayahan yun, yung galing ginagamit mo . Pero yung nagtitiwala ka sa Diyos, di ba? Na kahit na dumadalo ka ng gawain, nagbibigay ka, tumutulong ka sa ibang tao, nagbibigay ka sa church, di ba? Yung makita natin, yung mga blessing na dumadating sa iyo, paunti-unti man, pero wealth from God yun. Di ba sabi nga rito, yung kayamanan mula sa Diyos, next slide, sabi po rito, siyang nakikinig sa salita ay uunlad at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Sabi rito, yung nakikinig sa salita, uunlad yan.
Ang sabi nga po natin dito, hindi yan mauubos. Kapag tayo ay nagbibigay at bine-bless tayo ni Lord, yung galing sa Diyos, hindi kayo mauubusan. Diba? Hindi kayo mauubusan, makikita nyo, kapag kayo mapagbigay, hindi kayo mauubusan ng mga, yung inyong mga bigasan, yung inyong mga pitaka, hindi mawawalan yan. Kapag mapagbigay ka, doon sa mga tao, di ba, pag tayo generous, hindi ka mauubusan. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya nga sabi natin dito, di ba? Ito yung ano natin yung God bless the generous. Di ba? Isa pang magandang example niya, next slide. Ayan po, si Elijah at yung babaeng balo. Si Elijah po kasi si Elias, si Propeta Elias, pinapunta siya ng Panginoon sa Sarepta. Bakit? Nagkaroon kasi ng tagutom. Ngayon, nung nandun na siya, meron siya nakitang babaeng balo na nagluluto ng tinapay. Ang sabi niya doon sa babaeng balo, sa 1 Kings 7:8-16, ang sabi niya sa babaeng balo, pwede ba ipagluto mo ako ng pagkain tinapay na niluluto mo? Pwede ba bigyan mo ako niyan? Ang sabi ng babaeng balo, lingkod ng Diyos. Alam po namin na kayo ay lingkod ng Diyos, pero itong aking niluluto, sabi niya, pagkatapos ko pong lutuin ito at pagkain namin ng aking anak, ay mamamatay na po kami dahil wala na po. Pero sabi ni Elias, sige, ano mo yan, basta lutuin mo yan, bigyan mo ako. Ganun po nangyari. Ito ngayon yung sinabi niya sa verse 14. Ang sabi ni Elias doon sa babae, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang tagtang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Sa 15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Nakita niyo po, walang-wala na siya pero humingi ito, binigyan niya pa. Ang sabi ng Diyos, hindi ka mauubusan ng pagkain. Hanggat hindi pumapatak ang ulan, tuloy-tuloy yung pagkain, dating ng pagkain. Nangyari nga, di ba? Kaya makita natin dito mga kapatid, God bless them. Iba, yung mga pagpapala mula sa Diyos, hindi yan nauubos. Kapag tayo yung nagbibigay, i-bless tayo ng Panginoon. Diba? Ano ba yung mga sinasabi kong pagpapala sa Panginoon? Yung mga, diba? Yung mga pagtatrabaho natin, pagninegosyo natin, na pinagkakatiwala natin sa Diyos. Diba? Yun yung mga sinasabi natin. Yung talagang nagbibigay tayo ng panahon sa Diyos, kahit nagtatrabaho tayo, nagninegosyo tayo. Alam natin, yung Diyos na by faith, naniniwala ka na hindi magkukulang. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kaya makita natin, di ba? Ganun nakita natin, yung wealth from God, di ba? Hindi yan mauubos. Pangalawa, next slide, sabi pa dyan, sa Kawikaan 10:22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Pangalawa, sabi rito, yung wealth from God, walang kabalisahan. Hindi ka magwo-worry. Tignan nyo po, kayo po, subukan nyo yung mga tao mapagbigay na nandito o yung hindi mapagbigay. Lagi ka natatakot, lagi ka nababalisa kapag ikaw hindi generous, iniisip po, nako, kukulangin yung pera, nako, baka wala kami pang ganito, baka maubusan kami, gano'n. Pero kapag mapagbigay ka, hindi mo iniisip yun. Kasi bakit? Yung pagpapala daw ng galing sa Diyos ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung mga sinasabi natin, na yung ating ginagawang source of income ay from God. Di ba? Alam natin, sinusunod natin yung gusto ng ating Panginoon, hindi sa mga illegal na bagay, at yung pagtitiwala mo na ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Sabi niya, walang halong kabalisahan yan. Kaya kahit na medyo nakita mo na kahit ang pera mo natin, ganito lang yung sahod mo, hindi ka natatakot. Hindi ka nababalisan. Nako, due date na naman, di ba? 50 na naman, 30 na naman, bayaran na naman. Hindi ka natatakot. Bakit? Di ba? Kasi alam na natin na walang kabalisahan, di ba? Hindi tayo mababalisa kapag tayo kapag magpagbigay. Kaya nakita nyo yung mga generous people, yung mga mapagbigay, hindi natatakot yan. Kahit dumating yung due date, kahit na meron mga dumadating na mga gastos, hindi natatakot yan. Dahil alam niya, di ba yung pera mula sa Diyos, walang halong kabalisahan yan. Dahil alam niya, ang Diyos, sabi niyan, pag nagbigay ka, bibigyan ka niyan, siksik,
liglig at umaapaw. Amen? Kaya gano'n pinaninindigan niya yung salita ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yan po yung una natin, yung blessing ng nagbibigay ng generous people. Sabi rito, pinagpapala ng Diyos ang mga taong ito. Amen? Pinayayaman, pinayayabong yung kanila. Kaya huwag tayong magtaka na yung mga mayayaman pa, ng mga Christian na makita natin, lalo po silang binebless. Diba? Binebless sila ng Panginoon. Kaya nga nakita nyo, yung sabi ko nga, yung binabanggit natin dito, yung nagbibigay sa atin dito, lagi kong pinagpe-pray yan. Alam ko, binebless ng Panginoon yung taong yon, yung mga anonymous people na yon. Dahil hindi naman nila tayo kilala, at hindi natin sila kilala, nakita nyo, nagbibigay sila sa atin. Di ba? Kaya ngayon, alam natin talagang ibigay. Kaya nakita natin, pag merong mga time na mga pagbibigay, katulad yan, mga donation, merong mga kinakailangan na humihingi ng tulong, hindi naman hinihingi yung buong sahod mo, hindi naman hinihingi ka ng malaki, yung magbibigay ka lang. Nakikita naman Diyos, nagbigay ka ng 5 piso, nakita ni Lord yung heart mo, napaka-generous nitong batang ito, napaka-generous nitong anak kong ito. Di ba? Yun nakikita ng ating Lord eh. Di ba sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos, hindi yan tumitingin doon sa laki ng binibigay mo. Yung laki na itinutulong mo. Tinitignan ng Diyos yung heart mo kung paano mo, bakit ka nagbibigay? Bakit ka tumutulong? Di ba? Kaya yun yung mga pinayayaman ng ating pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Kaya yun lang po, hindi mo kinakailangan magpakapagod sa trabaho para yumaman. Magtrabaho ka lang, magnegosyo ka, kung ano mga source of income mo, basta't huwag mong kalilimutan ng Diyos at huwag muling kalilimutan na tumulong. At siyempre, huwag mo rin kakalimutan yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Makita mo, ibe-bless ka ng Panginoon. Diba? Aasenso ka, mapopromote ka, diba? Magiging marami kang customer. Kung ano man yung source of income mo, ang Diyos ang magpapalago niyan. Yun yung sinasabi kong wealth from God. Dahil yung pananampalataya na alam mo, yung Diyos yung gagawa at kikilos doon sa mga bagay na ginagawa mo para magkaroon ka ng source of income. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Number 2, ano yung blessing? God will not forsake the generous. Hindi niya pababayaan yung mga taong mapagbigay. Matandaan niyo po yan. Basahin po natin yung talata. Ang sabi ng mga gawa, 4:32 hanggang 35, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At di itinuring ni numan ang sarili niya ang kanyang mga arian, kundi para sa lahat. Dito makikita na natin yung pagbibigay nila, no? Nagbibigay. Next slide. Sabi diyan, taglay ang dakilang kapangyarihan ng mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Next. Sabi diyan, tignan niyo, kapag nagbibigay, di ba, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila yung kanilang lupa o ang bayat ang pinagbilhan ay pinagkakatiwala nila sa mga apostol, ipinamamahagi naman iyon sa pangangailangan ng bawat isa. Nakita niyo yung mga unang church doon sa aklat ng mga gawa? Napaka-generous nila. Kaya sabi ng Panginoon, walang kinakapos sa kanila. Amen. Sino po kinakapos dito ng gastusin sa bahay? Magbigay tayo para wag tayong kapusin. Yung Diyos yung magbibigay niya para hindi tayo kapusin. Diba? Tignan sila, walang kinakapos sa kanila. Diba? Pinagbilan nila yung kanilang lupa at yung pinamahagi doon sa pangangailangan ng bawat isa. Pero sabi ng Diyos, walang kinapos sa kanila. Amen. Kaya dito makikita natin, God will not forsake the generous. Hindi niya pinababayaan yung mga taong mapagbigay. Siya yung tumutulong rito para mapunan yung pangangailangan nito. Amen? Next slide. Sabi rito, God will not forsake the generous. Yung mga taong ito na mga mapagbigay, sabi niya, these people are generous people, are not selfish. Hindi sila mga makasarili. Kasi alam ng mga taong ito, katulad ng topic natin nung first series natin, na alam natin na lahat ng pag-aari natin, lahat ng taglay-taglay natin, yung alahas mo, yung cellphone mo, itong damit ko, itong sapatos ko, yung pera mo sa bulsa, yung pera mo sa bangko, kung meron. Di ba? Lahat yan, sa Diyos lahat yan. Pag alam mong sa Diyos lahat yan, hindi ka magiging selfish. Matututo kang magbigay. Bakit? Dahil kasi alam mo,
pinagkatiwalaan ka lang ng Panginoon. Kaya ka pinagkatiwalaan ng Panginoon, kaya ka binebless ng Panginoon, di ba? Kaya ka merong trabaho, kaya ka merong sinasahod, kaya malaki yan, para makatulong ka doon sa wala. Di ba? Para makatulong ka doon sa wala. Hindi lang para sa iyo yung sahod mo. Kasi doon mo makikita yung pagiging hindi ka selfish di ba? Tandaan natin yung sinasabi kong tulong, hindi kukunin lahat yung mga source of income mo. Yung meron kang alam mong tao na matutulungan ka, at yung alam mo, yung para sa Diyos ay ibibigay mo, yun yung sinasabi natin na dapat ibigay natin yung mga bagay na yun. Di ba? Kaya dito, kasi kine-claim mo ng lahat ng pag-aari dito sa mundong ito ay hindi sa'yo. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Diyos. Kaya nga dito, di ba, pag sabihin pinagkatiwalaan ka, alam ng Diyos, na kaya ka binigyan ng blessing na yan, alam niya na ikaw ay generous ka. Kasi hindi siya magbibigay. Hindi niya pagpapalain at hindi niya payayamanin yung mga taong kuripot. Bakit siya magbibigay ron? Itatabi niya lang yun. Hindi siya magbibigay para sa kanya lang lahat yun. Ba't niya bibigyan nito? Kaya yun sa kanya, yung sapat-sapat lang kung ano yung kinikita niya. Kaya minsan kinukulang pa. Pero ito makita natin, di ba yung taong generous, hindi pinababayaan ng Panginoon. Next slide. Sabi dyan ng talata. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat yung tulungan ang may hina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Kaya nga yung hindi ko naman yung laging tumatanggap ng ayuda, di ba? Dapat wag tayong mag-depend yan. Di ba? Doon sa ayuda. Sabi rito, higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya tignan nyo yung mga, di ba, yung mga missionary, di ba, tayo rito sa ibang mga churches, mga missionaryong Koreano, mga Singaporean, mga Amerikano, nakita nyo lalong yumayaman yung mga yan. Tayo naman, tanggap lang tayo ng tanggap, meron tayo nakukuha, di ba, pag umatin tayo ng mga gawain, binibigyan tayo, di ba? Pero nakita mo, sila yung payaman ng payaman. Bakit? Kasi sila yung nagbibigay. Tayo, mga tagatanggap lang tayo. Di ba? Kaya ka nga pinagpapala, kaya ka nagbibigay. Bakit? Binebless ka Di ba? Kaya dito makikita natin, yung taong mapagbigay, hindi yan pinababayaan ng Diyos. Amen. Next slide. Ito pa po. Sabi ng 2 Corinthians 8:1-2, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan, ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihakos, masayang-masaya pa rin sila at bukas sa palad sa pagbibigay. Amen. Sa pangatlo po, makikita natin yung mga generous people na hindi selfish, not selfish, masaya nagbibigay kahit may pinagdadaanan. Tignan niyo po sila, di ba? Kahit sila may, diba, tignan nyo yung ginamit na word, paghihikahos, ibig sabihin po nun, hirap na hirap. Kahit sila hirap na hirap, masayang-masaya pa rin silang tumutulong. Alam mo, ito yung sana maging tayong mga taga Salt and Light Church, na kahit meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, masayang-masaya pa rin tayong tumulong sa iba. Diba? Parang ganito lang yung nangyari dyan Di ba? Yung lugar ng Macedonia, isang church yan. Tapos, merong isang church na nangangailangan din tulong. Yung kapatid nila sa mga poor na ganila. Ginawa po nila, tinulungan nila yung mga taong yon. Di ba? Kahit sila, sabi rito, kahit sila yung mga nag-i-cause, meron silang mga problema, hindi sila nagkibit-balikat na tumulong. Di ba? Kaya dito makikita mo, di ba? Yung mga taong ito, hindi pinabayaan ng Panginoon yan. Diba? Kasi hindi sila makasarili. Amen? Next slide. Ayan, sabi dyan, God will not forsake the generous people. The generous people don't fall in love with money. Diba? Ang hindi pababayaan daw ng Panginoon, yung mga taong mapagbigay, yung mga taong generous people na hindi, hindi po umiibig sa salapi. Amen? Diba yun yung topic natin nakaraan. Tignan nyo po ito, yung mga umiibig sa salapi, talagang alam ko napapabayaan. Pero kapag hindi daw tayo umiibig sa salapi, hindi raw po tayo pababayaan ng Panginoon. Basahin natin po yung talata. Ang sabi ng Hebreo 13:5, ayan, di ba? Masakit yan, di ba?
Huwag kayong magmukhang pera. Tignan mo yung katabi mo kung mukhang pera yan. Huwag daw kayo magmukhang pera. Ano ba yung mukhang pera? Di ba? Yung mukhang pera, di ba? Tignan mo yung katabi mo. Ayan. Pag sinabing magmukhang pera, di ba? Tignan niyo po yan, ha? Basahin niyo yung sunod natin talata kung ano ibig sabihin ng mukhang pera. At masiyahan na kayo kung ano man yung nasa inyo. Maging kontento ka na. Pag ibig sabihin, pag mukha kang pera, hindi ka makontento kung ano pa yung nasa iyo. Di ba? Trabaho ka pa rin ng trabaho, negosyo ka pa rin ng negosyo, palago ka pero hindi ka nagbibigay ng panahon para sa Diyos. Di ba? Wala kang ginagawa, puro ganun lang. Diba sabi dyan, no? At masiyahan na, bakit niya binanggit yun eh? Huwag kayong magmukhang pera. At binanggit niya, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Kasi yung mukhang pera, masyadong magnasa sa pera yan. Parang sinabi niya yung pagiging greedy, sakim. Di ba? Yung pagtulog, iniisip pera, di ba napapanaginipan pera, pera pa rin napapanaginipan. Di ba? Paggising, walang pera. Di ba? Yung masakit eh. Di ba? Nanaginip ka, man mo, no? Paggising mo, walang pera. Diba? Sabi, di ba? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Baka makita natin, generous people ay hindi pinababayaan ng Diyos. Kasi yung mga nagmamahal sa pera, hindi mga generous people yan eh. Ayaw mabawasan yan yung pera niya eh. Pinagpaguran niya yan, ayaw niya mabawasan. Hindi, para sa pamilya ko lang to. Diba? Okay naman yun eh, sa pamilya mo yun eh. Kaya lang, nakakita natin, hindi lang para sa iyo kaya tayo may blessing. Merong mga taong nangangailangan din. Diba? Kung tayo nangangailangan din, maging generous po tayo. Kasi pinakikita ng Diyos yung ganyang bagay para sa atin. Tingnan natin tawa, next slide. Yan. Sa Matthew 6:25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Yan, kanina, natin, di ba? Tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Ano ba ang mahalaga sa Diyos? Tayo ba o iba pang mga nilalang? Mahalaga tayo sa Diyos. Diba sabi niyan, huwag kayong mabalisa doon sa mga, ano ba yung pangunahing pangailangan natin? Damit, bahay, pagkain. Di ba? Yun sabi ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong mabalisa dyan. Sabi niya, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Iniisip niya yan tayo, di ba? Mas mahalaga ako sa inyo. Di ba? Mahalaga tayo sa Diyos. Sabi niya nga dyan sa talata yan sa taas, nakikita niyo yung mga ibon na lumilipad? Nagtatrabaho ba yan? Sabi niya, sabi ni Jesus Christ, hindi nagtatrabaho yan. Pero nakita nyo, nabubuhay sila. Nakakita na ba kayo ng ibon na lumilipad na bumagsak dahil sa gutom? Namatay dahil sa gutom? Nakakita ka na nun, Rolly? Diba lumilipad yung ibon, tapos sa sobrang gutom, bumagsak na eh. Wala. Diba? Buhay na buhay. Pero nagtatrabaho ba yung mga, wala. Sino nagpapakain dyan? Ang Diyos. Yung mga nilalang ng Diyos, diba? Kaya sabi niya, higit di ba't ang buhay ay higit na mahalaga, yung buhay natin, yung mga tao, kung yan hindi pinababayaan ng Diyos, tayo pa kaya? Pababayaan ng Diyos? Kung yung ibon ay hindi nagtatrabaho, hindi pinabayaan ng Diyos, ikaw pa kaya, ako, ikaw at tayo, nilikha tayo ng Diyos na espesyal, mahalaga sa Kanya, pababayaan niya tayo. Kaya sabi niya, huwag ka lang mababalisa. At sabi niya sa Hebrew 13:5, huwag ka lang mukhang pera. Diba? Hindi kita pababayaan. Maging giver ka lang ng time, ng panahon, ng mga bagay na mga kailangan. Diba? Next slide. Ang sabi pa ng Matthew 6:31-32, kaya't huwag kayong mag-alala. Ayan, inulit-ulit. Na baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit. Yung binabanggit niya, pagkain, inumin, damit, yung basic needs ng tao eh. Diba? Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan niyong lahat ng ito. Alam na ng Diyos na kailangan mo yan.
Huwag kang mag-alala ng kakapusin ka. Pag kinakailangan magbigay, magbigay ka. Hindi ka kakapusin. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Diba? Iniisip mo kasi kakapusin ka eh. Hindi ka kakapusin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta't magbigay ka lang, matuto kang magbigay, tumulong sa ibang tao. Diba? Yun lang sabi niya. Kasi alam niya yung pangangailangan mo. Diba? Kahit sabi nga niya, kaya alam niya na ang pangangailangan mo, pagkain, inumin na damit, ibibigay niya yan. Diba? Kaya ano susunod yan? Diba? Matthew 6:31-32, ano susunod yan na talata? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Diba? Kaya sabi niya, unahin mo muna yung kaharian ng Diyos. Diba? Kaya nakita niyo yung sunod-sunod na binabanggit yan, yan yung tungkol sa pagkabarya. Kaya makita natin dito, diba yung kakontentuhan sa buhay. Diba? God will not forsake the generous. Hindi. Kaya kapag tayo po'y magpagbigay, tandaan nyo, ang blessing ng Panginoon dyan, hindi tayo pababayaan, tandaan nyo. Hindi ka magugutom. Hindi masasaid yung inyong bigasan. Hindi ka magkukulang. Hindi ka mababalisa. Diba? Kampante ka, diba? Kahit na maliit na kita, pero makita mo, hindi ka nagkukulang, hindi ka nangungutang. Diba? Eh hindi, problema natin, diba? Sobra-sobra. Diba? Sobra-sobra yung nauutang natin. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Last. Panguli, God multiplies the good deeds of a generous person. Ibig sabihin dito, ay yung mga taong generous daw, yung taong mapagbigay, bukas palad, lalo niya pang pinasasagana yung mabubuting gawa. Yun ang maganda, no? Yung mabuti ka na, ibig sabihin, ito ang ibig sabihin nito, iba? Yung giver ka na, ine-extend pa na ba, nagiging extreme yung iyong pagbibigay. Pag mabuti ka ba, pabuti ka ng pabuti. Kung dati isa lang tinutulungan mo, ginagawa mo pang 2, ginagawa mo pang 3, ganun daw. At hindi lang yan, ba? Maraming bagay daw na binebless tayo ng Panginoon, hindi lang daw po sa mga material na bagay. Basahin natin yung talata. Sabi yan, magagawa ng 2 Corinthians 9:8-11, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Nakita niyo po yung talata, no? Upang sumagana kayo para saan? Para sa mabubuting gawa. Kaya tayo pinasasagana ng Panginoon, di ba? At higit pa doon sa pangailangan, para daw, upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Nakita niyo, para tumulong tayo. Hindi ka binibless para sa iyo lang yan. Para makatulong ka doon sa ibang tao. At hindi naman hiningi ba, pag tumulong ka ba, yung buong sahod mo ay bibigay mo. Hindi mo naman binibigay yan eh. Yung tulong na bukal sa loob na alam mo na makakatulong sa Kanya. Amen. Kaya, next slide. Sabi pa dyan, tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa Kanya sa mga dukha, ang Kanyang kabutihan ay walang hanggan. Next. Sabi dyan, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi. Ito po, itong talatang ito, yung sa taas, no? Ibig sabihin, ang Diyos na nagbibigay ng binhi, di ba? At tinapay na, siya magbibigay rin sa inyo ng binhi. Ibig sabihin, yung tayo po ay ang Diyos yung nagbibigay sa atin ng mga pangailangan financial natin, yung para sa pagkain natin. Pero yung Diyos din nagbibigay nung yung para maibibigay natin, para maitanim natin. Amen? Kaya sabi rito, at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Kaya makita natin, di ba? Habang nagbibigay at nagbibigay ka, makita natin, nagiging masagana yung iyong kabutihang loob. Yung bang pabuti ka ng pabuti. Di ba? Ang dami mong, hindi ka lang nagiging generous, di ba? Nadadagdagan pa yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin. Amen? Next slide. Sabi dyan, pasasaganahin niya kayo, tignan nyo, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Nakita nyo? Kaya pinayayaman yung mga mayayaman, yung mga yumayaman. Kasi sabi diyan, para, marami kayong matulungan. Kaya yun, hindi lang para sa atin yun. Kapag umaasenso, kapag yumayaman tayo. Kasi para marami tayong matulungan. Sa gayon, bakit? Ano ang purpose ng Diyos? Sa gayon, lalong darami magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Diba, tignan nyo, pag nagbigay ka, di ba? Pag nagbigay tayo, salamat sa Diyos. Sinasabi ng mga isang, binibigyan natin.
gustong-gusto ng Diyos na nagpapasalamat tayo. Ikaw, tignan nyo, di ba? Ako, pag halimbawa, binigay si Kuya Ninyo, binigyan niya ako ng regalo. Siyempre, pag nagpasalamat ako, masayang-masaya si Kuya Ninyo. Dahil nagpasalamat. Lalo ang Diyos, ganun. Di ba kaya sabi niya, pasasaganyain niya kayo sa lahat ng bagay binanggit niya, upang mas marami ang inyong matulungan. Nakita nyo, yung purpose dito, bakit ka pinasasagana? Tumulong sa ibang tao. Maging generous ka. Hindi ka pinasasagana para sa sarili mo lang yun. Di ba? Kaya nga nakita nyo si Warren Buffett. Di ba? Pinayayaman ng gusto ng Panginoon kasi nga tinutulong niya doon sa mga nangangailangan. Yung mga kinikita niya. Yung sa atin, hindi naman, di ba? Yung tinutulong, makatulong ko. Ako, sabi ko nga po, di ba? Dati ang pananaw ko, pag merong mga pulibe, hindi talaga ako nagbibigay, tinipili ko lang. Kasi iniisip ko, pag nagbigay rito, baka isosolvent lang nito eh. Minsan makikita mo, nagtatatlo-tula na sa tabi. Di ba? Pero ngayon, naiba yung pananaw ko. Sabi ko na ngayon, kahit merong magbibigay sa akin, talagang kaya pag doon sa sasakyan namin, sa Toyota Rush, pag nagdadrive ako, marami akong bariyang nakatabi, 5 piso, 10 piso, may mga 20. Pag may kumakatok na yan, di ba, talagang binubuksan ka kagad yung bintana niyan. Tapos meron yan, di ba, yung mga naglilinis pa. Di ba, lalong pinadudumi pa yung sasakyan, pero bibigyan ko pa rin. Malinis na, lalong dumudumi, no? Di ba? Pero binibigyan ba, ganun eh. Kasi yung parang natin, di ba, nakita natin, sabi dyan, lalong marami nagpapasalamat sa Diyos kapag tayo nagiging mapagbigay. Di ba? Kaya dito makikita natin, sabi diyan, pinasasagana ng Diyos tayo doon sa lahat ng bagay. Next slide. Ayan. Ngayon papakita natin na ano ba yung nagiging attitude nung Church of Macedonia, kasi ito yung ito po yung taong talaga na pinasagana ng Diyos. Yeah, minultiply yung kanyang goods of deeds. Di ba? Iisa-isay natin yung talata. Next slide. Ayan, sabi diyan. 2 Corinthians 8:3-7, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Tandaan niyo po, ito yung binasa natin kanina, 2 Corinthians 8:1-2. Yung sila yung mga church na naghihikahos. Pag sinabi naghihikahos, marami silang problema. Pero nakita niyo po itong mga taon to, di ba? Napaka-generous pa rin nila, di ba? Kaya yung kanilang good deeds, pinalalawak, minumultiply ng Panginoon. Sabi nila, the best sila kasi kung magbigay. Itong mga tao, di ba sabi dyan, sila'y kusang loob ng ibigay, hindi lamang sa abot ng kanyang kaya, kundi higit pa. Di ba nakita nyo? Pag nagbigay sila, talaga, yung best yung binibigay nila. Hindi lang yung basta't makabigay. Di ba talaga yung binibigay nila, di ba? Kasi minsan tayo, di ba, pag nagbibigay tayo, tinignan natin hugot ka. Meron ako 5 piso. O yan na. Diba gano'n na lang eh. Diba? Or bang hindi talaga yun. Tignan nyo kay Abel at Cain. Bakit? Parehong nagbigay yun ha? Diba? Alam nyo yung istorya ni Abel at Cain? Parehong nagbigay yung dalawang yon. Bakit kinalugdan yung kay Abel at kay Cain hindi niya kinalugdan? Parehong nagbigay yung dalawang yon. Parehong nag-offering yon. Pero bakit? Sabi ng Diyos, kinalugdan niya yung kay Abel at yung kay Cain hindi. Di ba? Kaya nga nagalit si Cain kay Abel, kaya pinatay niya to si Abel Yun yung unang murder sa Bible sa mundo na nangyari. Di ba? Kasi bakit? Yung binigay kasi ni Abel, the best Yung best yung binigay niya, hindi tira-tira. Kaya tayo, di ba, pag magbibigay rin tayo sa Panginoon, wag yung tira-tira. Siguraduhin mo lang na nakaprepare ito, nakahanda ito. Ito, Lord, ito yung para sa'yo. Alam niyo, kinuwento ko sa mga tatay, yung aking father, nung nabubuhay pa yan, driver ng ng pampasayrong jeep sa Divisoria, Cubao. Pag umuwi, hindi pa po ako Christian yan, nakikita ko yan. Kaya ako naging faithful ako pagdating sa tithes and offering. Pag uwi po niyan, dala-dala na niya yung lalagyanan ng mga sa driver, yung may mga pera. Yung may mga benching ko, dala-dala na yan. Tapos yung kita niyan, binibilang niyan, tinatabi niya na yan, Monday, tatabi niya yan. Siguro, kumita siya ng 20, tinabi yan. Nakikita ko yung tabihan niya mga barya Diba? Tapos Tuesday, pagdating ng Sunday, iniipon niya, dadalhin niya sa church yan. Diba? Yung makita nyo, ibinibigay niya yung best. Diba? Pinaghahandaan niya. Hindi, diba, pupunta ka sa church, mag-offering na po tayo. Hanapin pa yun, no?
Yung Happy Meal, kulay orange, wala ka pa rin nakita mo, puro puro violet. Bukas na, sa susunod na lang ako mag-offering. Diba? Minsan bibigyan natin, hahanapin pa natin, diba? Kinakailangan pinaghahandaan din po yun. Yun yung best. Diba? Tayo rin, diba, minsan, sabihin ng mission department, sabi nila ng mag-a-announce, meron po mga nasunugan. Kung pwede po na magdala po tayo ng mga damit dito. Minsan dinadala yung damit, minsan parang mga basahan na eh. Kaya hindi tuloy natin maibigay eh. Dapat pag bibigay naman tayo, masusuot naman. Maayos naman. Kung maaari nga, meron pa mga etiketa pag magbibigay kayo eh. Di ba? Kasi yung best ibibigay natin. Di ba? Kasi makita natin, di ba? Ito, ganun yung mga taong to. Naghihikaos na yung term na ginamit nagbigay sila higit pa. Di ba? Halimbawa, siguro ganun lang ibibigay, dinagdagan pa nila. Yung binigay, siguro sabi nila, sige, bigay na natin lahat to. Kasi baka kailangan nila, baka kulang ibibigay natin eh. Pero tignan nyo, naghihikaos sila. Pero tayo, di ba, sabi ko nga, tayong mga Pilipino, tayo, di ba, pag alam natin na meron tayong pangailangan, hindi na tayo nagbibigay eh. Sabihin, may kapatid natin, merong sakit, pwede ba mag-share tayo? Ayaw natin, hindi, kami rin. Kailangan namin to, baka kulang yan. Di ba, ganun ang isipan kagad natin. O meron tayong may patay, di ba, maganda tayo, ayaw, hindi rin tayo nagbibigay eh. Ano ba gusto nyo? Kayo po yung naabuloyan o kayo yung nag-aabuloy? Ano po gusto nyo? Di ba? Kaya pag may patay, pag gano'n, di ba, mag-abuloy po tayo. Mamayang, di ba? Mas masarap yung ikaw yung nag-aabuloy kaysa ikaw yung aabuloyan. Di ba? Amen. Kaya dito, number 2, sabi dyan, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakuusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangailangan. Dito nakita nyo yung mga taong minumultiply yung good deeds, magaling makisama. Magaling siya. Sabi nga rito, di ba? Mahigpit nilang pinag-usapan na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong. Di ba? Next slide. Sabi dyan, 2 Corinthians 8:37, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila yung kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Tignan mo naman, nagbigay na ng tulong na pera ng mga gamit, in-offer pa yung sarili. Di ba? In-offer pa yung sarili. Sabi niya, di ba? Ibinigay nila yung kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos sa isa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Para ba ganyan, di ba? Halimbawa, sa mission natin, di ba? Nagbibigay ng, katulad nito, di ba? Ayan, nagbigay tayo ng mga regalo, di ba? Tapos na nagbigay ka na rin ng mga regalo, in-offer mo pa, Ate Joy, pwede bang sumama ako dyan, magbibigay din sa mga, sa mga bata? Pati yung sarili mo, ganun yung ginawa nila eh. Nagbigay ka na, pero in-offer mo pa yung sarili mo na tutulong ko rin na pagbibigay. Di ba? Okay, ganun din ba yung sampadyak, di ba? Yun ba, ganun yung ginawa nila eh. Kaya pala itong mga taong to, yung mga generous people na ito, talagang dinagdagan pa ni Lord yung kanyang kabutihang loob. Yung mga taong ito. Amen? Kaya ganun, dapat di ba? Ang ganda na kapag nagiging generous tayo, di ba? Pabuti ng pabuti yung buhay natin. Amen? Sabi diyan, kaya pinag-usapan namin si Tito, dahil siya ang nagsimula ng gawang ito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Next, sabi rito, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa paghahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang ito. Dito makikita natin mga kapatid, yung pagsagana sa lahat ng bagay ay di lang sa mga material na bagay. Nakita nyo, hindi lang to binless financially. Ano saan sila sumagana pa? Sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa sipag, lalo silang sumipag. Diba? Sa pag-ibig, lalo silang naging mapagmahal. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakagawang ito. Diba? Kaya nakita natin, di ba? Kapag tayo yung nagiging generous, nakita nyo, nagiging mabuting tao ka. Di ba? Talagang yung pagbibigay sa'yo parang na lang, parang habit na lang, di ba? Yung pag nagbibigay ka dun sa mga tao. Kaya tayo, wag po tayong manghihinayang kapag nagbibigay tayo. Tandaan po natin yan. Maalam ng Diyos yung inyong ating heart. Kapag tayo nagbibigay, sabi ko nga po sa inyo, example natin ulit yung babaeng balo, di ba? Nabigay ko na po ito. Yung nakita ni Christ, naguhulog yung mga mayayaman, ang dadami ng mga binibigay, di ba? Tapos nung naghulog yung babaeng balot, tumunog lang eh. Di ba? Sentimos lang eh. Ang sabi ni Christ, ang higit niyang ang nagbigay daw ng totoo at tapat, ang higit niyang kinalugdan yung babaeng balo. Bakit?
Kasi ibinigay niya na yung huling pera niya na yun eh. Binigay niya pa eh. Yung mga nagbigay, tira-tira lang nila yun eh. 1,000, 2,000, sobra-sobra sa kanila yun eh. Yung sa babaeng balo, huling pera niya na yun eh. Kaya sabi ni Lord, yun yung best. Diba? Kaya dito hindi tinitignan ni Lord kung gaano yung itutulong natin sa ibang tao. Tinitignan ng Diyos yung puso mo na handa kang magbigay, handa kang tumulong sa ibang tao. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya yan po yung tatlong bagay, kapatid, na blessing ng generous. Diba? Yung pagiging natin, pinagpapala tayo ng Panginoon. Pangalawa, hindi tayo pinababayaan. Pangatlo, binumultiply, diba? Dinodoble, pinararami, pinalalago yung mabubuting gawa natin. Amen? Sa ating pagtatapos, yan, ang sabi ng 2 Corinthians 9:13, ang bukas palad yung pagbibigay, sa English po yan, generous yan, yung generosity, yung bukas palad. Sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Amen. Tignan niyo po, no? Kapag nagbibigay ka, nakita natin, bine-bless tayo ng Panginoon. Ang isa pa sa maganda sa nagbibigay, ibig sabihin daw po ito, nagpapatunay pala to kapag generous tayo, yung pagiging faithful natin at obedient natin sa Word of God. Di ba? Kapag nagbibigay ka pala, pinapakita mo raw na ikaw ay tapat sa Diyos at obedient ka kay Kristo. Ganun daw yun. Hindi lang yung kaya pala bine-bless tayo ng Panginoon, yung pagiging katapatan natin. Di ba? Yung katapatan natin sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kanina po, wala tayong offering, ngayon po tayo mag-o-offering. Amen? Susubukin tayo ng Panginoon. Kala niya walang offering, ha? Sabi, nakalimutan yata walang offering, ha? Diba? Ngayon po tayo mag-o-offering. Sige, tawagin po natin yung ating usher. Habang kinukuha yung usher, at yan. Sino aawitan tayo? Ni Kuya Ian? Ng ating finance head? Yan, sige, habang tayo po lahat ay tumayo. Yan. Amen. Amen. Sana po sa paglabas natin ng church ngayon, we are generous people. Amen? Doon sa lahat ng mga tikumang kamay, pakibukas na po yung mga kamay nyo pong yan. Ibukas nyo sa mga taong nangangailangan. Kahit sabihin niya, Pastor, ako nangangailangan. Oo, lahat tayo nangangailangan. Pero merong masagit na nangangailangan sa atin, na tulungan din natin. Darating yung time, tutulungan ka rin. Tandaan mo yan. Diba sabi nung binasa natin sa 11:24-25, yung tumutulong, tutulungan din. Kaya darating ng time kasi, yung darating yung pagkakataon na ikaw din ay mangangailangan. Tandaan mo, maraming tutulong sa'yo. Maraming tutulong sa atin. Pero kapag hindi ka generous, nakita mo, no? Siyempre, limitado yung mga tutulong sa atin. At saka yung gusto natin, di ba? Gusto natin umasenso yung mga buhay natin. Ito lang pala yung sikreto ng pagyaman. Hindi mo na kinakailangan bukas yung payong at saluhin yung mga pagpapala, itaas yung mga itaas yung mga panyo, di ba? At ano-ano pa, di ba? Hindi mo na kinakailangan tumaya sa loto, sa wedding, di ba? Hindi magbigay ka lang na magbigay. Tumulong ka lang sa mga nangangailangan, ibigay mo yung dapat na binibigyan, pag mayroong mga humingi ng tulong, di ba? Yun, i-bless tayo ng ating Panginoon. Amen? Pangako naman niya sa salita niya yan eh. Binasa naman natin, di ba? Hindi ko lang sinabit, binasa natin doon sa talata natin kanina. Sabi ko, unless na lang na hindi ka naniniwala doon sa salita ng ating Panginoon. Amen? Sige, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Diyos sa masalangit, thank you po Lord doon sa lahat ng offering, tithes and offering na ipagkaloob, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, thank you Lord na itong mga blessing na ito, Panginoon, yung mga tithes and offering, Panginoon, tunay nga Lord, kung ano man yung purpose nito, ayon Lord sa Malakias 3:10, Panginoon, na ito ay gamitin, Panginoon, sa pangangailangan, Panginoon, ng templo
Lord, at ng-aming iglesia. At sabi niyo nga po, Panginoon, sa lahat ng mga tao, Lord, na sinubok ka, pagdating sa pagbibigay sa katapatan, sabi mo po, Diyos, bubuksan mo yung durungawan ng langit, Panginoon, upang ibalik sa kanila, Lord, upang sila po ay i-bless at pagpalain mo, Panginoon. At sabi nga rin po, Lord, sa iyong mga talata, sa Kawikaan 11:24, Lord, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, Panginoon. I know, Lord, na hindi mo pababayaan, Panginoon, yung mga taong ito, Lord, yung mga anak mo na nagbigay ngayon, Panginoon, sa gabing ito. I know, Lord, ikaw yung magbe-bless sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ikaw yung nakababatid, Panginoon, sa mga puso nila, Panginoon, na pagiging giver nila, Panginoon, pagiging generous nila. Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng panibagong mensahe, Lord. Nawa, Panginoon, itong napakinggan namin, Lord, i-apply namin sa aming mga buhay. Lord, kung sino man sa mga anak mo na narito, na hirap na magbigay, hirap na tumulong sa mga nangangailangan. Lord, nawa ito, Lord, ay para sa amin lahat na narito na mayroong ganong pag-uugali, Panginoon. At Lord, niloob mo yung bagay na ito na mapakinggan namin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. At ito, Lord, ipinakita mo, Lord, yung yung sekreto, Panginoon, na para kami ay umasenso, sumagana yung aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, O Diyos, sa mga salita mong iyan. Agumuli kami, Lord, lumabas ng panambahang ito, Panginoon. Inihiling namin, Lord, ang mga pagpapala, Panginoon, mula dyan sa kalangitan, Panginoon, na naway ibuhos mo, Lord, sa aming lahat na narito, kasama ng mga nanonood, Lord, sa kanilang mga tahanan, Panginoon, sa aming online services, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong provision, ang iyong proteksyon, Panginoon, Lord, ang iyong mukha, Lord, ang iyong presensya, Panginoon, ay maramdaman naming lahat, Panginoon, at ang kapayapaan, O Diyos, ngayon at magpakailanman, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.